Mga pasahero naman sa Tel Aviv Airport stranded matapos ang Houthi missile strikes malapit sa paliparan. Samantala, Pope Mobile ni Pope Francis gagawing health clinic sa Gaza. Ang detalye labis sa sentro ng balita ni Joy Salamati. Daan-daang pasahero sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv ang nagpanik at na-stranded matapos sumabog ang isang missile na pinakawala ng Houthi rebels mula sa Yemen. Tumama ang missile sa loob ng perimeter ng airport malapit sa parking lot ng Terminal 3. Batay sa ulat, hindi bababa sa 6 ang nasugatan sa insidente. Giit naman ng Houthi rebels, ang missile strike ay bahagi ng kanilang solidarity mission para sa Gaza. Nagbanta naman si Israeli Defense Minister Israel Katz ng posibleng opensa ng kanilang panig. I don't know. Yan ang naging reaksyon ni US President Donald Trump nang tanungin kung obligasyon ba niya bilang Pangulo na itaguyod ang konstitusyon ng Estados Unidos. Sa panayam ni Trump, hindi nito direktang kinumpirma kung kailangan niyang sundin ang kanilang konstitusyon. Ito ay sa gitna ng kanyang agresibong kampanya kontra illegal immigration. Matatandaan na simula noong maluklok sa kanyang ikalawang presidential term ng Estados Unidos, kabi-kabilang reklamo ang bumuhos sa kanyang administrasyon. I have to respond by saying again, I have brilliant lawyers that work for me, and they are going to obviously follow what the Supreme Court said. What you said is not what I heard the Supreme Court said. They have a different interpretation. Sa Europa, mobile health clinic para sa mga kabataan ang huling regalo ni Pope Francis sa Gaza. Isa kasi sa dating Pope Mobile na ginamit niya noong 2014 sa Holy Land ang sasailalim sa total renovation, kung saan lalagyan ito ng mga gamit para sa diagnostic at emergency care. Ayon sa Vatican, isa ito sa mga huling kahilingan ng Santo Papa bago siya pumanaw. Pinagkatiwala ni Pope Francis ang proyekto sa Caritas Jerusalem upang maghatid ng serbisyong medikal sa mga lugar na halos wala ng akses sa ospital. Samantala, idinaos na ang huling misa para sa 9 na araw na pagluluksa o novidiali para sa pagpanaw ni Pope Francis. Kabilang sa mga dumalo ay ang 3 Filipino cardinal na kabilang sa mga magdedesisyon para sa susunod na magiging Santo Papa. Nakaporma na rin ang chimney sa Sistine Chapel na siyang unang magpapabatid sa publiko sa magiging resulta ng Papal Conclave sa Miyerkules. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.